والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, Minister Tanong, si Father IQ. So, Deputy Mayor, naman niya as Anda ang niya nandito ng Minister ng Tawato City ang timpo sa key-director sa mahal ng Tawato City. So, DG Malaris, sulkuan niya si DG Tainal. So, lamang ng mga officials imbesti sa Cotabato, sa region, sa Sabuna. Bisita siya. Again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inuka na lang gusto na rin ang pikiran ko. Kinay mama na bang siyang moro. Ibig kalinawan ko dambir na kinay mama na bang siyang moro. Gusto na sakit mismo na naadon na revolution atau kagihan na basli mga tanin ng makul at natunan na kina-travel makinakumikautan sa kanwa pagkanayan na nalamon na kita na ba niya nasabsaya na niya bukit ka nung paganayan na nakapangagi sa espilan pwede madrasa na nasab sa kinambunwa na dako makontinue sa high school ko lagi na napalan sulalan pubukitan sa kanong kapangagi hindi kinapalanin na ikanat kanong tunadan so limikahan da sa Allah SWT na naan sa madrasa kuana Girilya pamanan na unan off madrasa walilaham na naruan na katsabab pinakangay ako sa abroad nakapagya ko siya sa Saudi Arabia niya ba'y direktora niya siya sa Embassy subtanuan niya Tagalano nakapagilitaro sa Umul Qaray University siya niya nakapan sa Qatar ustaza utawa sa nakakilalay sa Makkah sa Umul Qaray University kanang kinabisitin siya po sa Kulitul Qatar bali suporta mo sa Allah SWT mas lain kalimo matagdakalin ninyo sabat kinamunuan to at tumay masanto alin mo sa kanulang hospital na Deber so attention no lang ang hospital no sa siya nakaangay ka no Deus to dito pag-angay mo sa hospital yung relation sa niya ba event karangalan ko po na ako'y naimbitahan dito para mag-witness this launching dahil ito po ay historic na naging nagkaroon tayo ng public madrasa for the first time. Ito po ay bunga ng ating struggle. Kung hindi lang po nangyari ang struggle natin ay baka hindi po ito ma-realize. So, ngayon, alhamdulillah, isa po ito sa malaking legacy ng ating minister. At lahat po tayo na nakibaka para sa kalayaan natin sa Bangsamoro na hindi naman totally na independent tayo, kundi binigyan po tayo ng autonomy. Ulilatham, papasalamat po tayo sa Allah SWT na nabigay sa atin ng autonomy. At pinaghirapan natin po ito for more than 40 years na tayo nakibaka para lang po makamit itong autonomy. So ngayon, kailangan po sa atin lahat na alagaan natin ito. Huwag lang po mangyari
na maging dahilan ng ating pagkakawata-wata. Maging dahilan ng ating maging dahilan na hindi tayo magsaksis sa Bangsamoro. Dahil Bangsamoro po ay term na ginagamit namin sa tatlong version, I think. Bangsamoro as a government, Bangsamoro as a people, Bangsamoro as government, identity, at saka tatlo yun ang pagkakaintindi ko dahil sa negosasyon po ay yan po ang naging definition ng Bangsamoro. Define po ang Bangsamoro as a government, Bangsamoro government, as an entity, Bangsamoro people. Ano po yung pangatlo? Basta ang importante tatlo po. 3 in 1. So, walilanhan, yun nga, alagaan natin po ito. Magtulong-tulungan po tayo na huwag lang masira kung ano ang binigay sa atin ng national government. Baka kung magkakawata-wata po tayo ay baka dahilan po, maging dahilan na sabi ng gobyerno, i-recall namin po yung binigay namin sa inyo na autonomy. Dahil alam natin na sa kamay nila po. So, para huwagin itong autonomy. Dahil nilikha po, o di kaya nangyari po ang nabigay sa atin ng autonomy through legislation. Lower house at saka upper house. Kami po ang naghirap sa Senate at saka Congress. Kasama po itong kapatid natin na si IQ. O sa 6 years, within 6 years, ay nag-struggle po tayo na mabigay sa atin ang unang-una po sa administrasyon ni Aquino is BBM. Sa panahon ni Duterte ay naging BOL po. At saka ngayon, sa panahon ni Bongbong is naging bar po at saka panahon din po ni Duterte is bar. At saka andito na tayo. So hanggang ngayon, kung titingnan natin ang mga lumalabas sa social media ay sinasabi pa rin po ng ating presidente na sinusuportahan po ang bahan. So, ganoon nga, ingatan po natin na magkamali tayo sa mga desisyon natin dahil ang apektado ay ang buong Bangsamoro. Mahirap po, kaya nang sabi ng ating yung Deputy Mayor na baka back to zero tayo. Na mahirap na po kung back to zero. So, as a Muslim, ay itong public madrasa ay napakahalaga sa atin. Dahil alam natin is Islam is complete way of life. Kaya nang nasabi ng munisyon natin ay lahat-lahat ay andyan sa Islam. Kaya lang yung iba, nami-misunderstood po niya ang ating religion. Meaning, yung iba, ang pagkakaintindi, ay pag Islam ang pinag-usapan is doon lang po sa doon lang po sa mosque, doon lang po sa sa mga kanduri, hindi kaya wala doon yung pang kabuhayan, pang magandang pamumuhay dito sa mundo dahil iba na po yun sa ating paniniwala. Pero ngayon, na-realize po natin lahat na ang Islam ay kompleto po. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala na dati naman sinabi sa Quran, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. So, wala tayong dapat hanapin dahil andyan lahat. Kaya lang, hindi natin na-exercise ngayon kung ano ang nandyan dahil because of our situation na nasasimula pa tayo ngayon. Pero pag gano'n ang mangyari is magtulungan tayo, mahalaga natin farm,
ginhawa po ang ating pamumuhay, maging mapayapa tayo lahat, at saka gaganda ang ating economic situation, sa sosyal na pamumuhay. So, manalangin tayo po sa Allah SWT na ibigay sa atin kung ano ang minimiting natin lahat. Lalo na po ang sinusulong ng ating leadership. Leadership ng Imailip, leadership ng BAM, at saka leadership ng UPCP. Palagi nating narinig ngayon na sinasabi na moral governance po ang inubuso nating mangyari. So, yun nga, kailangan kung kaya, kung gawin natin na ma-realize po ang sinasabing moral governance. Andun po ang lahat para sa atin, para sa Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.